Hmm, hapon po. Magandang araw po. Kumusta po? At pag-ibig at kapayapaan ni Kristo ay maghari na nga sa puso at damdamin natin. At Happy New Year sa atin lahat, mga kapatid. At sa umagang ito ay isi-share ko po sa inyo. But greetings muna tayo, mga kapatid, no? Sa mga nanood natin ngayon, no, galing sa iba't ibang dako sa mundo, no. Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. So ngayon, mga kapatid, meron tayong pag-usapan ngayon. Ang ganda ng isi-share ko po. Noong isang araw po ay na meet natin yung isang babae from America. Siya po ay tuwang-tuwa po dahil for 8 years yung sakit niya, for 8 years, no. Ngayon lang po siya nakaranas ng grabe na relief or healing. And the most important thing is her conversion. Isang babae, 56 years old po, ang nag-share sa atin, no? At ngayon ay isi-share din natin sa inyo yung kanyang mga realization, yung kanyang mga learnings, mga kapatid, na makatulong sa bawat isa sa atin, maka-inspire po. Ang objective natin, bakit sinishare ko po ito sa inyo, para mabigyan tayo ng pag-asa, para mabigyan tayo ng kahulugan yung buhay natin while nandito pa tayo sa mundo. So, ito po yung storya niya. Babasahin lang natin. So, sinusulat ko po ito para marami na tayong in preparation sa aklat natin. So, unahin lang natin itong real encounter of the unclean spirit in the ministry of St. Michael Exorcism Center of the Diocese of Tagbilaran. Okay? So, ito po. There was a woman from America who suffered from a mysterious illness for 8 years. Bakit ba tinatawag itong mysterious illness? Dahil wala pong finding sa doktor. Kaya yung mga doktor na pinupuntahan niya ay nalilito na. Ano talaga yung karamdaman niya, mga kapatid? She frequently experienced severe pain in her shoulder. Nasakit yung kanyang balikat, hindi lang masakit, mabigat pa yung kanyang yung binti niya, yung kamay niya, and felt an overwhelming heaviness in her body. Hindi niya maintindihan yung bigat ng kanyang katawan, para bang may pinapasan siya. Pero wala naman siyang pinapasan, wala naman siyang kinakarga, no? As if an unseen force, ito po, mysterious talaga ito. As if an unseen force were pressing or restraining her, despite consulting many doctors, ito po, and undergoing almost all possible laboratory tests. No medical explanation was ever found for her
condition. Nakikita kami nung isang araw po, December 29, nagkakita kami dun sa cathedral mismo. And then, pinangumustak po siya at tuwang-tuwa po siya. No? Patuloy nating babasahin dahil na-inspire ako sa pag-share sa inyo nito. Ngayong New Year mga kapatid. Sa mga nagtanong mga kapatid, ang ating office January 3 na magbalik na. Dahil very inspiring yung karanasan. Just imagine, grabe yung tuwa niya, grabe yung pagpasalamat niya sa Diyos. Dahil 8 years po siya nagdusa sa mysterious na karamdaman. So another disturbing experience she noticed was that whenever she attended Mass, prayed and made adoration before the Blessed Sacrament, she felt something like a snake crawling from her head down to her stomach. This sensation did not happen occasionally, but repeatedly all over again. No? Grabe mga kapatid. No? So, after careful spiritual discernment and prayers of deliverance were carried out under the guidance of the Church. During this process, it became evident. It became evident that there were evil spiritual influences connected to her suffering. She was then guided through spiritual direction, a renewed sacramental life, and a series of prayers permitted by the Church. Dahil alam nyo, kahit hindi pa nagsimula yung prayer sa kanya mga kapatid, nahulog na siya. Nanginginig sa harap natin, nanginginig. And then sumisigaw, hindi pa ako, nag-interview pa tayo, no? Nagsagawa pa tayo ng question and answer, mga kapatid. Discernment, no? Alam nyo, after a month of persevering prayer and trust in God's mercy, her physical pains gradually disappeared. Sabi niya sa akin, Father, nawala talaga lahat. No? Her shoulders, body, and stomach were healed. The strange sensations also ceased. Just imagine sa America na sila. So, mas advanced na medically yung Amerika kaysa Bohol, kaysa Pilipinas, no? Pero no findings, no diagnosis, mga kapatid. Above all, there was a profound transformation in her life, a deeper faith, interior peace, and a genuine freedom that comes from Christ. Genuine freedom that comes from Christ, no? So the greatest miracle was not only physical healing, but the conversion of her heart and life through God's power working in and through the sacraments of the Church. Wow! No? Ako po ay na-amaze, mga kapatid. Bakit? Nakikita kami last December 29. Tuwang-tuwa siya, no? Na nag-share sa akin sa kanyang healing moment, liberation, dahil hindi na po siya nag-react ngayon. Before tayo nag-Christmas break, no, completely na-liberate na siya sa mga maraming unclean spirits attached to her, no? So malaki talaga yung improvement. Sabi ng mga demonyo, during exorcism, nag-reveal yung demonyo na yung entry points niya ay through curse. Kina-curse namin siya. Through curse. At ano pa yung revelation ng demonyo? No? Marami kami sa kanyang katawan. And then, through curse po. True curse. No? By the way, itong ginagawa natin na exorcism and deliverance are acts of Christ. Ano po ito? It is the acts of Christ. It is not the acts of Father Darwin. It is not the acts of the deliverance ministers. Whenever we do the prayer of deliverance,
when we do exorcism, the exorcist do an exorcism. And the exorcist does an exorcism. It is the acts of Christ. Not human power, not human authority. The church teaches that only Christ has authority over evil spirits. And this authority is exercised through the church. Masahin natin ang CCC 1673. Exorcism is directed at the expulsion of demons. So, yun po yung teaching ng simbahan. It can be performed only by a priest. So, walang exorcist na laigo, ha? And with the permission of the bishop. So, yung mga exorcist ngayon, i-appoint yan sa obispo. So, meron tayong appointment letter galing ni Archbishop Abel. Nung siya yung obispo natin dito sa Diocese of Tagbilaran. Yeah, take note, ha? True deliverance prayer is never magic. Hindi po yan magic, ha? never personal power. Hindi din yan personal power. But obedience to Christ through the church. Kaya nga, yung ginagamit natin, itong prayer ng simbahan, hindi yung personal prayer ni Father Darwin. Because it is not a personal power, it is not a magic. We need to use the approved prayer of the church. No? The woman's healing unfolded alongside prayer, spiritual direction, counseling, processing, confession, and Eucharist. Ang sabi ng simbahan, mga kapatid, the heart of liberation. They are the heart. What are the hearts of liberation? The Eucharist and the sacraments po. Ano ang hearts? They are the heart of liberation. Eucharist and the sacraments are not optional supports. Anong tawag dito? Not optional. Hindi mo na ako tatanggap ng not optional. They are the heart of the liberation. They are the heart of real transformation. They are the heart of real conversion, mga kapatid. Andyan yan sa CCC 1505. Moved by so much suffering, Christ not only allows himself to be touched by the sick, but he makes their miseries his own. No? So, hindi lang niya hinihipo yung may sakit, but he makes their miseries his own. No? So, ang Panginoon ay kasama natin sa ating mga suffering, sa ating loneliness, sa ating tinatawag na desolation, mga kapatid. No? Kasama natin ang Panginoon. No? Lagi yan, ha? So, ano ba yung greatest miracle? It's not the healing. It's not the liberation. The greatest miracle happened in that lady, that woman, is conversion. The church consistently teaches. Ito po, consistent po ang simbahan nito. Hindi po nagbabago ang simbahan that interior transformation is greater than physical healing. Malinaw na malinaw yan, ha? CCC 1431. Interior repentance is a radical, hindi basta-basta, radical reorientation of one's whole life. Because physical healing can fade, but conversion endures. No? Ang ganda, no? So ito yung core Catholic principle, mga kapatid. Very important po ito. Not every illness is demonic, ha? May natural illness. Not every healing is exorcism. Kailangan din natin ng gamot. But Christ is the Lord over the body, soul, and spirit. So when the church acts with authority, prudence, prayer, and humility, God's mercy brings true freedom. Okay? So, yan lang po yung isi-share ko muna sa inyo ngayon. At greetings muna tayo sa inyo, ha?
dahil lagi kayong nanonood, no? At salamat din ako sa mga tumutulong ni Brother Jason Bakulta, no? At ngayon ay umaabot na po ng 259,217.95 yung tumutulong sa kanya. So, 3 million yung kinakailangan, pero dahan-dahan lang tayo. Kung magbigay kayo ng kaunting tulong, malaking tulong na po yan, no? Malaking tulong na po yan. So, ito po yung kahapon po is 259, no? Kahit ano lang, 5 pesos na ipadala ninyo, malaking tulong na yan. No? Dahan-dahan lang tayo. At ang Diyos na bahala sa lahat. Because God is a great provider. Yan po yung paniniwala ko. Hindi yan mababago. Dahil maniwala ka man dyan o hindi. No? God is a great provider talaga. No? So, ito po. Yung GCash niya is 0927700535. Yung bank account niya, BDO, Jason Bakulta, 011-700-101526. Yan po yung niya, i-repost natin ito ngayon mga kapatid, no? Para makashare kahit 5 pesos lang, and then 648 followers tayo ngayon. Kahit 5 pesos, immediately ipadala ninyo. It's one of us. Operahan na siya agad. No? So, we share his suffering. We share his pain. Not only his pain, but his joy. So, maraming salamat sa inyo, ha. Happy New Year sa inyong lahat na laging sumusubaybay sa ating programa. At pasalamat din ako sa walang humpay na mga star senders natin. Gladys ang pinipinili, 50 stars. Si Manuel, Happy New Year, Father. Nagpadala ng 100 stars. I-greet ko muna yung mga star senders natin pala sa linggong ito, no? Babasahin natin. Kung mababasa ba natin, pasalamat lang ako. And then salamat din sa mga tumutulong sa mga evangelizers natin, no? Malaking tulong po yung pinadala ninyo. Ito po yung itutulong din natin sa mga evangelizers. Every week po nagpadala tayo sa mga evangelizers natin na below minimum wage lang yung natanggap nila. And then sa sports and evangelization natin, tayo ng baboy, bili tayo ng mga feeds, no, para sa kanila, para tutubo yun, and then hindi na tayo bibili, makasave pa tayo. So, meron na tayong 18 ka mga baboy na inalagahan ngayon. So, pasalamat ako ni Amy Cabraza. No, padala ng 100 stars. Si Kathy Mar, 500 stars. Si Amida Cuba na Elka is 510 stars. Si Ate Mercy Ligan, 500 stars. Si Maria Marlene Cornopio, 500 stars. So, salamat po. Sige, si Sir Gladys Pinili, 451. Si Mary Chris Cabarubias, 400 stars. Si Janice Amario Bughao, 300 stars. Si Marcelina Galliacanto Earth, 250 stars. Si Rowena Tupas, 200 stars. Si Merly Lusterio Istukia, 156 stars. Si Antonia Rose, 150 stars. Jeff Pax, 117 stars. Si Gulda Mir Chelsea, 100 stars. Si Yang Yang, 100 stars. Si Manuel, 100 stars. Si Rustom Hata Musa Pilipil, 100 stars. Si Lilibel Canieda Chavez, 100 stars. Si Annalyn Gallegos, 100 stars. Elvira Balanguet Unji, 100 stars. Si Ivana Baldo, 100 stars. Si Dan Dilion Lori, 100 stars. Si Luis Palado, 99 stars. Si Vicky De La Torre Lariba, 71 stars. And Dorimi Pasulatido,
50 stars at may nag-add sa atin na si Jerome Igtanlok, no? 199 stars. Salamat po sa inyo, ha. Ang Diyos na po magsukli. So, isi-share ko po sa inyo at bago pa tayong nakauwi dahil meron din nangumpisal kanina po, no? So, ang ganda, natutuwa po ang Diyos kahit isa lang yung mangumpisal, no? Yung confession is yung mga santo, mga kapatid sa langit, they're pleased mga kapatid. So yan lang po muna mga kapatid, ha. At sana po ay may natutunan kayo sa live natin ngayon. Sleep na koron, Father. Sorry, isaning mo sleep. Si Sister Gladys Kadlaw na dere church pa tomorrow po kon. Salamat sa tanan bansa. Salamat Sister Gladys at sa inyong lahat, no? In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, amen. Our Father which in heaven, hallowed be the name. The kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day deliver and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, Fighting Maria, tatak safety with a humble heart po. Happy New Year sa